Hindi ka na makakaalis pa rito, anak. Ito na yung magiging tahanan mo. Nakangising wika ng tiyang Isabel niya matapos siyang ihatid sa isang nightclub sa syudad ng Alyamada. Napakasalbahe ng tiyang Isabel niya na ginawa siyang pambayad utang sa isang nightclub owner na pinagkakautangan nito ng malaking halaga. Tiyang, huwag niyo naman pong gawin sa akin ito. Maawa ka sa akin, please. Please naman, Tiyang. Pagmamakaawa niya sa tiyahin niya na nakangisi lamang sa kanya. Tiyang, ayoko po rito. Maawa po kayo sa akin. Papakayusapan ko po si nanay na bayaran na lamang po niya ang mga utang niyo. Maawa ka sa akin, Tiyang. Bitawan mo nga akong lintik na bata ka. Mas madali ang ganitong paraan. Dahil kung ang nanay mo ang hihintayin kong magbayad sa mga utang ko, ay tsak na sa kulungan ang aabutin ko. Dahil magkano lang naman ang sinasahod ng nanay mong katulong. Napahigpi naman si Aliyah na takot sa maaaring sapitin niya. Aliyah, anak. Aliyah, gising. Niyugyug ni Nanay Amelia ang balikat ng kanyang anak. Dinalaw na naman kasi ito ng masamang panaginip ng kabataan niya. Anak, gising. Napabalikwas ng bangon si Aliyah at pawis na pawis ang noo kahit malakas naman ang aircon ng kwarto niya. Nay, napayakap na lamang siya sa kanyang ina nang mapanaginipan na naman niya ang pinagdaanan niyang gimbal-gimbal sa kanyang buhay. Attorney Alexander Alcantara, isa name na hindi makakalimutan ni Aliyah. Ito ang pangalang pinagkakaguluhan ng mga babae sa loob at pati na rin sa labas ng courtroom. Bukod sa matikas, gwapo ang binata at mayaman, ay saksakan pa ng pagka-playboy. Kung kaya naman, ilag talaga si Lee sa lalaking ito. Halos hindi magkandamayaw ang puso ni Lee nang makita ang gwapong attorney na papasok sa bar na pinapasukan niya tuwing Friday night. Kung kaya ay nagmamadaling pumasok sa rehearsal room si Lee upang iwasan ang binatang ito. Sa isang bar kung saan kumakanta si Lee bilang lead vocalist ng isang banda, ay nagulat ang dalaga nang makita ang boss nilang attorney na si Alexander Alcantara. Napataas kilay si Aliyah nang marinig ang pangalan na iyon na binanggit ng manager nila na isa raw special guest na kailangan niyang lapitan. Kaya ganoon na lamang ang takot ni Aliyah na makilala siya ng binata bilang isa sa mga sekretary nito sa law firm na pag-aari ng pamilya nito. Grabe, ang gwapo-gwapo ni attorney. Hiyaw ng female na usherettes ng bar na dumaan sa harapan nila. Ay oo, sobrang gwapo na, mayaman pa. Sana all na lang talaga ay girlfriend niya, girl. Napairap si Aliyah sa narinig niya chismisan ng dalawang usherettes. Kung alam lamang sana ng dalawang ito kung gaano kapangit ang pag-uugali nito sa loob ng opisina, ay hindi nila yun masasabi. Para sa kanya kasi, ay isa itong endangered species na dragon. Ganoon ang ugali ni Alexander Alcantara. Natulilig na ata ang tenga niya sa pangalang iyon. Pati ba naman dito kasi sa pinagkakantahan niyang bar, ay maririnig niya rin ang pangalan ng lalaki. Naku, ayoko mamita. At kahit 1 milyon pa ang ibayad sa akin ng taong yan, ayoko pa rin. Napabuga ng hangin ng may-ari ng bar na kinakantahan ni Aliyah sa desisyon niya. Lee, sayang naman kasi ang ibabayad niya sa'yo. At saka, sasamahan mo lang naman siyang uminom. Hindi ka naman niya papainumin kung ayaw mo. Masamang tingin ang tinanggap ng may-ari ng bar mula sa mga matatalim na mga mata ni Aliyah na tila mga mata ng agila. Sinabi ko ng ayoko. Kapag ipipilit mo pa sa akin ang bagay na yan, ay aalis na ako dito. Hahanap na lang ako ng ibang gig. Aniyang iniligpit ang mga gamit na nakalatag na sana sa mesa at tumayo nang pikilin siya ni Carlota na may-ari ng bar. Okay, sige, ganito na lang. Lapitan mo na lamang si attorney ha, at kawayan. Ganito na lang ang gagawin mo habang kumakanta. Makulit na pakiusap ni Carlota na tinugunan na lamang ni Aliyah. Hindi naman rin siguro siya makikilala ni Alexander Alcantara. Okay. Patawarin mo ako at hindi na kita kukulitin. Lumabas ka na sa entablado dahil kanina ka pa hinihintay ng mga fans mo. Si Aliyah Montes ay isang singer-performer sa Diamond Star. Ito ay isang sikat na bar sa syudad ng Alyamada. Maraming nagre-request sa kanya dahil gustong-gusto ang boses at pati na rin ang kanyang estilo sa pagkanta. Pero isang hiwaga at misteryo ang mukha niya
dahil kahit isa ay walang nakakakilala sa kanya, maliban na lamang kay Carlota na may-ari ng bar at pati na rin ang mga kabanda niya. Sideline niya ang pagkakanta sa Diamond Star tuwing Friday night, Saturday at pati na rin ang Sunday night dahil kailangan niya ng pera para sa nanay niyang may sakit. Nagulat na lamang siya nang pagdating doon ay re-request ng may-ari ng bar sa kanya na makipag-table siya kay Attorney Alexander Alcantara na sobrang ikinagulat niya. Ito ang boss niya na may-ari ng law firm na kanyang pinagtatrabahuan. Sobrang stricto ito sa loob ng opisina. Manigas siya, aniya sabay suot ng maskara na ginagamit niyang pantakip sa mukha niya upang hindi siya makilala. Naikiyom ni Alexander ang kanyang kamao matapos sabihin ng may-ari ng bar na tiyanggen siya ni Miss Raven. Gusto niyang makilala ang babae dahil sa unang beses niya pa lamang itong narinig na kumakanta ay nagpapaalala ito sa kanya ng yaya niyang si Amelia na iniwan siya dahil kailangan nito ng kanyang anak na babae. Ang lakas ng loob ng babaeng ito, para tanggihan ako, aniya sa sarili na nilagok ang whiskey habang pinakikinggan ang napakagandang boses nito na pumapailan lang sa buong bar. Bigla na lamang siyang nagka-interes sa isang entertainer ng bar. Ibang klase kasi itong kumanta, pwede itong sumali sa mga patimbalak. Ang malamyos na boses nito na tila humahaplos sa tigasin niyang puso. Idagdag pa sa pagiging misteryoso ng babae, ang nakatagong mukha nito sa suot na maskara. Ang napakagandang korte ng katawan nitong nagdudulot ng kakaibang init ng katawan niya. Hindi na nga ata nawala sa memorya ni Alexander ang amoy ng dalaga na napakabango nang dumaan ito sa harapan niya at tinawayan siya. Matapos kumanta ni Miss Raven, ay lumabas na rin ng bar si Alexander upang makauwi na sa kondo niya. Si Miss Raven lang naman kasi ang inaabangan at pinupuntahan niya sa bar na iyon. Hindi niya alam pero nabubuhay ang kakaibang damdamin sa puso niya sa tuwing naririnig niya si Miss Raven na kumakanta. Naaalala niya ang niyaya Amelia niya kapag naririnig niya ang boses ni Miss Raven. Hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa rin niya ang yaya Amelia niya. Ito na kasi ang tumayong ina niya matapos mamatay ang mga magulang niya. Kaya lang ay kailangan itong iwanan siya sapagkat may anak rin itong nangangailangan ng kalinga niya na naiwan lamang sa kanyang pinsan na masama ang ugali. Matalas ang memorya ni Alexander kung kaya nagka-interes siya kay Miss Raven noong una niya pa lamang itong narinig na kumanta dahil para itong ang kanyang yaya na si Amelia. Magaling rin kasing kumanta ang yaya niya. Alexander, natigilan siya sa pagbabalik tanaw nang makita si Shaira. Bakit naririto ang babaeng ito? Hiyaw ni Alexander sa sarili niya nang papunta na sana siya sa kanyang kotse at makita si Shaira na papalapit sa kanya. Ito ay ang kanyang ex na labis niyang iniiwasan. Hiniwalay niya ito matapos malamang may relasyon rin ito sa isang attorney na kaibigan niya. Ito ay walang iba kung hindi si Attorney Caleb Romano. Tinapos niya na ang lahat sa kanila ng babaeng ito, pero para tuloy itong lintang kumakapit sa kanya matapos niya itong hiwalayan. Nais nitong makipagbalikan sa kanya. Bigla niyang hinablot ang isang babaeng hindi nakilala na papalabas na rin sana ng bar at sinandal sa pader. Kaagad niya itong sinil ng halik sa labi. Biglang bumangon ang kakaibang pakiramdam ni Alexander nang maamoy ang babaeng ito. Naglandas sa katawan niya ang kakaibang init, kung kaya naman mas lalo niya pang idiniin sa babaeng kahalikan ng labi niya at mahigpit na mahigpit itong niyakap dahil kilala niya ang babaeng ito. Miss Raven? Nasa memorya niya ang amoy ng dalaga, kung kaya alam niyang si Miss Raven ang babaeng nasa bisig niya. Idagdag pa, ang lambot ng balat nitong dumadampi sa kanyang balat. Ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng puso ni Alexander habang naglapat ang mga labi nila. Napapikit pa nga ang binata. Nabilog ang mga mata ni Aliyah dahil sa ginawa ni Alexander. Nagpupumiglas siya ngunit mahigpit na niyakap siya ng binata nang makitang palapit na si Shaira. Ex ito ng boss niya dahil alam ata ng halos buong firm ang ginawa nitong panloloko kay Alexander. Alexander, honey. Natigilan ito nang makita si Alexander na may kahalikang babae. Kumapit na rin si Aliyah sa batok ng boss niya para tulungan itong itaboy ang lintang si Shaira. Siguro naman ay hindi siya makikilala ni Alexander dahil sa kapal ng makeup niya.
Let's go home. Ihatid na kita, love. Sandaling napatanga si Aliyah sa sinabi ni Alexander. Matapos na 2 beses siyang halikan sa labi, ngayon ihahatid naman siya nito. Nagpupupuyos ang damdamin niya sa ginawa ng boss niya. Hindi ba nito natatandaan na empleyado niya ito sa opisina? Pero sana naman ay hindi. Alexander, who is that woman? Namumula sa galit na wika ni Shaira na hinablot ang braso ni Alexander. Balita sa opisina nila ang hiwalayan ng dalawa. Kung kaya tuwang-tuwa si Miss Samantha Felaez na personal na assistant ni Alexander dahil halatang may gusto ito sa boss nila. Miss Raven, inilahad niya ang mga kamay sa harapan ni Shaira at maingat na inalis ang mga kamay ni Shaira na nakakapit sa braso ni Alexander. Alam niyang hindi siya tatantanan ni Alexander kapag hindi siya nakiayon sa kagustuhan nito, kaya't itataboy niya ang babaeng ito. Girlfriend ako ni Alexander. Love, siya ba ang babaeng sinasabi mo sa akin na ex mo? Ani ang kumapit sa matitipunong braso ng hindi nakahumang binata. Alexander, ako lang ang girlfriend mo. Bulyaw ni Shaira sa binata. Excuse me, ex ka niya? Ex ka na dahil ako lang ang girlfriend ni Alexander? Napakagatlabi na lamang ang dalaga sa nasabi. Lagot na talaga siya. Baka magtaka na ang binata kung papaano siya nitong nakilala. Well, irarason niya na lamang na yun kasi ang tawag ni Shaira sa kanya na ginaya niya lamang. Lahat yun, Shaira. Let's go, love. Ani itong hinapit si Aliyah papalapit sa katawan niya. Ramdam ni Aliyah ang mainit na palad na pumipisil sa laman ng bewang niya na nagdudulot sa kanya ng kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ni Aliyah. Binubundol sa kaba ang puso ni Aliyah habang nakapalibot sa bewang niya ang mga braso ni Alexander. Sumunod pa talaga sa kanila si Shaira, kung kaya ay napilitan na lamang siyang sumakay ng sasakyan ni Atty. Alexander Alcantara. Mabuti na lamang at hindi nakapusod ang tuwid na tuwid niyang buhok. Makapal rin ang makeup niya. May suot pa siyang contact lenses at nagbabakasakali siyang hindi siya makikilala ni Alexander bilang isa sa mga sekretary ng law firm nito. Wala silang imika ni Alexander sa loob ng sasakyan. Sir, ibaba mo na lamang ako dyan. Untag niya sa binata na mayat-may sinusulyapan ng katabing dalaga. Salamat I'm Atty. Alexander Alcantara. Ani nitong inilad sa kanya ang mga palad nito. Napabuga ng hangin si Aliyah at bahagyang tinaasan nito ng kilay. Matim namang tinitigan ni Alexander ang dalaga dahil pamilyar ito sa kanya. Habang si Aliyah naman ay nag-iisip kung anong pangalan ang sasabihin niya sa binata. Arabella, tinanggap niya ang mga nakalahat nitong kamay at kaagad na bumitaw pagkatapos ay lumabas na ng sasakyan ng binata. Napangiti si Alexander nang makumpirmang ito nga si Miss Raven. Si Miss Raven ay ang kanyang bagong hired na sekretary na si Aliyah Montes. Kanina pa nakatayo si Aliyah rito sa tabi ng daan at nag-aabang ng taxi. Nang maya-maya ay tumigil sa harapan niya ang sasakyan na sinakyan niya kanina. Ang sasakyan ni Alexander Alcantara. Binalikan siya ni Atty. Alcantara. Naku, bumalik si boss. Kumakabog ang puso na Aniya sa kanyang sarili. Sumakay ka na at ihatid na kita. Wika ni Atty. Alexander na bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Salamat na lang. Maghihintay na lang ako ng taxi, sir. Wika niya. Nagulat na lamang siya nang lumapit sa kinaroroonan niya ang binata. Arabella, sumakay ka na at baka maabutan ka pa rito ng madaling araw sa daan. Napahalokip-kip na lamang si Lee dahil sa nakaramdam siya ng lamig mula sa panggabing hangin. Nagulat na lamang siya nang hinubad nito ang suot na coat at itinakip sa balikat niya. Gentleman rin naman pala ang kanyang amo. Idagdag pa ang kagupuhan nito, kaso ay nakakatakot ang personalidad nito sa loob ng opisina nila. Kaya hindi napigilan ni Lee ang kabang nararamdaman niya. Baka masasante pa siya kapag nakilala siya nito. Naku, wag na sir. Salamat na lang po. Nabuhayan siya ng may paparating na taxi. Kaya dali-dali niya itong pinara at mabilis pa sa 4:00 nung nagpaalam siya kay Alexander matapos ibalik sa binata ang coat nito. Pilyong napangiti naman si Alexander at sinundan ng taxi na sinasakyan ni Aliyah. Napapangiti siya sa tuwing naaalala niya ang pagsisinungaling ng dalaga sa tunay niyang pangalan.
Akala siguro nito ay hindi niya makikilala dahil sa kapal ng makeup nito. Pero matalas ang memorya niya, kaya hindi siya maiisahan ni Aliyah. Lunes ng umaga ay nagmamadaling sumakay ng taxi ang dalaga. Sigurado siyang malilate na siya kapag mag-jeep pa siya. Parang sumali na sa marathon si Aliyah ng kaunting oras na lamang ay malilate na siya. Kung kaya ay saktong nakarating na siya sa elevator at nakisiksik na lamang siya kahit punong-puno na. Excuse me po. Isiniksik ng dalaga ang maliit na katawan hanggang sa mapatigil na lamang siya nang mabunggo sa isang matigas na dibdib ng lalaki ang likuran niya. Kung kaya ay bagya pa sana siyang lumayo rito, subalit ay tinulak naman na siya ng nasa harapan niya. Mas lalo tuloy siyang napasandal sa malapad na dibdib ng lalaki. Napakagatlabi na lamang si Aliyah nang maramdaman ng mainit at mabangong hininga ng lalaki na nasa kanyang likuran, na ngayon ay nasa batok na. Napakatigas rin ng katawan nito, na tila pader na mainit sa pakiramdam niya. Parang ang sarap-sarap haguri ng matigas na katawan nito, at pati na rin hawakan. Namumula na si Aliyah at napakagatlabi sa naiisip. Itinaas niya ang dalang cellphone upang makita kung sino ang nasa likuran niya. Subalit kamuntikan na siyang mapasubsob sa taong nasa harapan niya nang biglang umuga ang elevator. Napaakyat na ito sa itaas. Mabuti na lamang at naging maagap ang lalaking nasa likuran niya para hawakan ang katawan niya. Kaso nga lang ay wala na atang balak ang lalaki na alisin ang mga kamay nitong nasa baywang na niya. Hindi napigilan ni Aliyah ang kanyang sarili at napalingon na talaga sa pangahas na lalaking walang balak na alisin ang mga braso nito na nakapalupot sa bewang niya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang kanilang boss na si Atty. Alexander. Pilyong napangiti ito nang muling umuga ang elevator na tila tinutudyo siya at mas lalo siyang hinapit papalapit sa katawan nito. Gulat na gulat ang dalaga na muling napatitig sa mga mauugat na mga braso nitong nasa kanyang bewang pa rin. Pakaramdam niya ay pulang-pula na ang mukha niya. Napapakagatlabi na lamang si Aliyah. Kakaiba ang kaba ng puso niya sa nangyayaring ito. Kinakabahan siya sa epekto ng boss niya sa kanya. Bastos to ha, ani niya sa sarili na hinawakan ng kamay nito para alisin sa bewang niya nang bumulong ito sa tenga niya. Stop moving, Miss Raven. Sandaling hindi nakahuma si Aliyah na lumingon dito at sinamahan ng tingin ng boss nila. Subalit tila nanunudyo pa ito ng hapiti ng katawan niya hanggang sa tuluyan na nga siyang mapasandal sa matigas na katawan nito. I like your smell, Aliyah. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah sa mga sinabi ng boss niya. Kilala siya nito at booking na pala siya nito. Kaya lihim na lamang niyang ipinagdarasal na sana ay dumating na sila sa top floor kung saan naroon ang opisina nila para makawala na siya sa mga bisig ni Atty. Alexander. Lalo niya pang ipinagtataka kung bakit nakikipagsiksikan ito sa kanila sa loob ng elevator. Ganong napaka-arte nito dahil may sarili itong elevator. Wala nga atang alam ang mga kasama niyang nasa loob ng elevator rin ng boss nila. Napangisi si Alexander nang nakapasok na siya sa loob ng opisina niya. Nakumpirma niya nga kanina, base sa reaksyon ng sekretary niya, na ito nga si Miss Raven, pati na ang amoy na ginagamit. Ngayon lamang siya nagka-interes sa babae. Napaupo si Alexander nang mabasa ang mensahe ni Detective Logan, na wala na raw ang yaya niya roon sa probinsyang tinitira nito. Sandali niya pang tinitigan ang larawan nila ng yaya Amelia niya na nasa drawer niya noong kabataan niya pa. Namimiss niya na ang babaeng itinuring niyang isang ina at ang babaeng nag-iisang itinuring siyang pamilya matapos pumanaw ang mga magulang sa edad na 6 na taon. Kasama niya pa ang yaya Amelia niya hanggang sa nagkaedad na siya ng 15. Napilitan itong umuwi sa probinsya nang mamatay ang mga magulang at pinapahirapan ata ng tiyahin ng nag-iisang anak niyang babae. Hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Alexander na mahanap ang yaya Amelia niya. Mahanap din kita. Napatitig siya nang bumukas ang pintuan ng opisina niya at iniluwaro ang personal na sekretary niya na si Miss Samantha Pelaez. Good morning, sir. Ito na po yung schedule niyo for today. Madamang pinakinggan ni Alexander si Miss Samantha habang nagsasalita nang hindi niya maiwasang putulin ito sa pagsasalita.
para tanungin kung anong pinagkakabalahan ni Aliyah Montes na ipinagtataka naman ni Samantha. Ay, si Miss Aliyah po sir. Bagong heart pa lamang po siya. Kit nilagay ko na lang muna siya sa painting area. Pasensya na po boss ha. May nagawa ba siyang mali sir? Nag-aalalang wika ni Miss Samantha. Lagot talaga dahil 2 linggo pa lang ata si Aliyah sa loob ng law firm ng boss nila ay may balak na ata itong sasantihin. Nakakapagod pa namang mag-interview ulit ng mga newly hired na employee dahil magte-train na naman ulit sila ng bago. Ay, wala naman. Tinatanong ko lang kung anong ginagawa niya ngayon. Malibang malaman ang ginagawa ng empleyado ko. Nakakunot noong wika ni Alexander kay Samantha na ikinagulat nito at umiling-iling. Mukhang nakitaan ang interes ng boss niya si Aliyah. Ay, hindi naman po sir. Natigilan si Miss Samantha nang tila wala sa sarili ang boss niyang napangiti. Kaya't ganoon na lamang ang pagtataka ni Samantha. Mukhang may gusto ata ang boss niya kay Aliyah. Ikinasimangot naman ni Samantha. Bilang lang ata sa 1 taon nang umiti ang boss niyang ito, kaya naman nakakapagtaka tuloy. Kinikilig pa siya sa kagupuhan ng boss niya. Matagal niya na itong gusto pero napakailap nito at may girlfriend na itong napakataray na si Shaira. Nabuhayan ng pag-asa si Samantha nang malamang naghiwalay na ito at ang girlfriend na si Shaira. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang lumabas. Nakakunot noong wika nito na ikinadismaya naman ng sekretary sapagkat muli na namang bumalik ang nakakatakot na itsura nito. Samantala, tuloy-tuloy lang si Aliyah sa ginagawa niya sa opisina nang makaramdam siya ng bahagyang pananakit ng likod. Kung kaya naman tumayo ang dalaga. Nagtimpla siya ng kape. Ipagtimpla mo rin ako ng kape. Halos mapatalon si Aliyah sa gulat nang biglang magsalita si Alexander mula sa likuran niya. Yes sir. Kagad na ginawa ng dalaga ang gusto ng boss niya at sinulyapan nitong kampanting nakaupo sa couch. Ito na po yung kape nyo. Nagulat na lamang ang dalaga nang magsalubong ang makakapal na kilay nito. Hindi ako umiinom ng may cream, Miss Montes. Mariing sabi ni Alexander. Napabuntong hininga na lamang si Aliyah. Nasaan ba kasi si Miss Samantha? At bakit siya ang napag-utusan nito sa personal na bagay? Nakakatakot pa naman ang pasensya ng boss niya. Nag-e-enjoy si Alexander na panoorin ng dalagang nagkakandara pa sa pagtitimpla ng kape niya. Napakaganda talaga nito. Mas lalo itong naging maganda sa napakasimpleng attire nito. Sir, heto na po ang black coffee nyo. Kumakabog ang puso ni Aliyah na iniabot kay Alexander ang tinimplang kape. Matiim itong nakatitig kay Aliyah na ngayon ay nanginginig sa takot. Nakakatakot naman ang taong ito, aniya sa sarili, sabay kagat ng labi at napayuko. Hindi mo ba alam na hindi ako umiinom ng may sugar? His voice is low and husky. Kung kaya ay napapikit na lamang si Aliyah nang lapitan siya ng binatang boss niya sa bayuko. I'm sorry sir. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng timpla ng kape ang gusto mo. Natatakot na wika ni Aliyah sa lalaki. Subalit mas lalo siyang nagulat nang hinapit ng boss niya ang katawan palapit dito. I want black coffee and no sugar, Aliyah. Sandaling napapikit si Alexander na sinasamyo ang napakabangong babae. This woman really attracts him. Napakalakas ng kabog ng puso niya habang napakalapit ng katawan nito sa katawan niya. Yes po sir. Right away sir. Nakahinga ng maluwag si Aliyah nang binitawan siya ni Alexander. Pakaramdam niya ay nanginginig ang tuhod niya sa takot dahil sa ginawa nito sa kanya. Dalhin mo sa opisina ko, Miss Montes. Anitong iniwan siya sa lunch. Nagulat na lamang si Samantha nang makita siyang may daladalang kape. Nakataas kilay itong tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Sinong may sabi sa'yong magdala ka ng kape sa opisina ni sir? Asik ni Samantha. Kabago-bago pa lamang nito. Lumalapit na sa boss niya. Inutos niya po sa akin, Miss Samantha. Ako na ang magdadala niyan. Ilagay mo dyan sa mesa. Iritadong sabi ni Miss Samantha
na halata ang disgusto sa ginagawa niya. Maya-maya lang ay nagpatuloy na si Aliyah sa ginagawa nang marinig ang galit na boses ni Alexander na tinatawag siya. Sir, Napakagatlabi na lamang si Aliyah nang makitang nagsasalubong na ang makapal na kilay nitong matimang mga matang nakatitig sa kanya. Sumunod ka sa opisina ko ngayon din. Halos maiyak na lamang si Aliyah sa inasal ng kanyang boss. Nakakatakot pala talaga ito. Pero bakit na naman ito galit sa kanya? Maupo ka. Mahinang wika nito na mariing nakatitig sa kanya. Itinuro nito sa kanya ang couch. Nagulat si Aliyah nang tumabi sa kanya si Alexander sa pag-upo. Sandali pa itong napabuga ng hangin at tila may gustong sabihin sa kanya. Ang mga mata nitong matiim na nakatitig sa kanya ay nagdudulot sa kanya ng kaba. I like your coffee. Napatangan na lamang si Aliyah sa sinabi nito. He likes her coffee but he shouts like hell. That burning Aliyah's fear. Ano ba naman tong tao na ito? Anyway, Shaira is coming. Panimula nito na ikinakulot naman ang noo ni Aliyah. Mas lalong nagwawala ang puso niya nang hawakan ni Alexander ang mga kamay niya. Ganoon na lamang ang pagbilis ng pintig ng puso niya na ibig sabihin na nakilala talaga siya ng boss niyang si Alexander bilang si Miss Raven o Arabella na singer ng Diamond Star. Napapikit na lamang si Aliyah at nagulat nang ikinulong siya ni Alexander sa mga braso nito upang tanggalin ang pagkakapusod ng buhok niya. Alam ni Aliyah kung ano ang gusto ng boss niya, ang magpanggap ulit siyang girlfriend nito para itaboy si Shaira sa buhay nito. Subalit sobrang lapit na ng gwapong mukha ng playboy niyang boss sa mukha niya. Idagdag pa ang nagwawala niyang puso. Natigilan si Attorney Alexander sandali nang makitang dahan-dahang bumabagsak ang mahaba at malalambot na natural na kulay brown na buhok ng dalaga. Napakaganda talaga nito at napakabango. Ang amoy nitong kay sarap sa muyuhin na nagdudulot sa kanya ng pagkalito ng kanyang damdamin. Aliyah, pulong ng boss niya, sabay siil ng mga nakaawang na labi ni Aliyah. Napapikit ang dalaga. Muli na naman siyang hinalikan ng boss niya. Gusto niya itong pagalitan at itulak, pero tila may sariling pag-iisip ang mga kamay niya para kumapit sa balikat nito. Napapikit siya habang tinutugon ang mga halik ni Alexander sa kanya. This man makes her forget everything. Yun ang tagpong napasukan ni Miss Samantha sa opisina ng boss niya at gulat na napatitig ito sa kanilang dalawa. Nakasunod sa likuran nito si Shaira. Ang mga kamay ni Alexander ay nakahapit pa rin sa katawan niya habang nakakapit pa rin siya sa batok ni Alexander. Sander, hindi nakahuma si Shaira nang makita si Alexander na may kayakap na babae sa couch ng opisina nito. Napaupo ng tuwid si Alexander at siningit ang iilang hibla ng buhok ni Aliyah na nakatabing sa pisngi. Ginagap nito ang nanglalamig niyang mga kamay, sabay dampi ng halik sa ilong niya. Namumula talaga siya sa hiya na nakita sila ni Samantha. Hindi naman may pinta ang mukha ni Samantha sa nakita. What do you want? Seryosong saad ni Alexander kay Shaira. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? She's my girlfriend. Inis na inis si Shaira na lumapit sa kanila. Ay babae, makinig ka sa akin. Akin lang si Alexander. At mas mabuting layuan mo na siya habang maaga pa. Dahil baka ano pang magawa ko sa'yo. At sino ka naman para utusan akong layuan si Alexander? Nangaasar na wika ni Aliyah na dumikit pa lalo sa katawan ni Alexander para inisin lalo si Shaira at umalis na. Sumandal pa siya sa balikat ng binata at napasinghap na lamang si Aliyah nang pumulupot ang matitipunong braso ni Alexander sa bewang niya. Girlfriend ako ni Alexander at bakit naman ako lalayo? Ikaw siguro ang dapat na lumayo. Anay ang dumikit palalo sa katawan ng boss niya. She felt his lips on her neck. Kaya ganoon na lamang ang pananayo ng balahibo niya nang muli na namang dumaloy ang kuryenteng nagmumula sa labi ni Alexander sa katawan niya. Nakapamewang na hinarap ni Shaira si Aliyah kung kaya ay napatayo na lamang si Aliyah
para harapin din ang babaeng ito. Hindi niya alam kung saan kumuha ng lakas para labanan ito, subalit nag-e-enjoy siya sa ginagawa. Ex-girlfriend ka na, Shaira. Kaya't umalis ka na sa buhay ni Alexander dahil ginugulo mo lamang ang relasyon namin. Ako na ang girlfriend ni Sander ngayon, hindi na ikaw. Napasigaw sa edi si Shaira sa ginawa ni Aliyah sa kanya. May araw rin sa kanya ang babaeng yon. Padabog na umalis sa harapan nila si Shaira habang naiwang nakatulala si Miss Amanda na napasunod naman kay Shaira papalabas. Nabunutan ng tinik si Aliyah sa pag-alis ni Shaira at natapos na ang pagpapanggap niya. Hindi siya nakakilos nang hinila siya ni Alexander papalapit sa katawan nito. At sa pang-apat na pagkakataon ay sinil siya ni Alexander ng halik sa mga labi. Tila ito ay uhaw na uhaw at sabik na sabik sa kanya. Nagpupumigla si Aliyah sa pagkakayakap ng binata. Gustong-gusto niya itong itulak papalayo. Subalit napakasarap ng manghalik nito na dumadarang sa pagkatao ni Aliyah. Kung kaya ay tinugon niya na lamang ang halik na iyon. Sa halip na itulak ang binata papalayo, ay kinabig niya pa ang batok nito na lalong nagustuhan ni Alexander. Sa susunod na gagawin mo pa sa akin ito, ay isipin ko na may gusto ko sa akin, sir. Humihingal na wika ni Aliyah sa binata. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas para sabihin yon sa binata. Subalit nagawa niya lang talagang bitiwan ng salita na ikinapunit ng matamis ng ngiti sa labi ni Alexander. Pwes, halikan pa kita ulit. Pagkasabi noon, ay kinabig ang leeg ng dalaga at dumukwang para muling halikan si Aliyah sa pang-5 beses na. Gusto kita, Aliyah. I like you. No, I love you, Aliyah. Nahihiya si Aliyah sa sarili niya dahil sa mga pinaggagawa niya. Subalit hindi niya maintindihan sa sarili na sa tuwing napapalapit sa kanya si Alexander ay nawawala siya sa focus. Naroon kaagad ang kagustuhan niyang yakapin ng binata at tugunin ang bawat halik nito sa kanya. Oo, attracted siya sa gwapong attorney na boss niya, pero napakaaga naman ata para sagutin niya ang sinabi nito. Pero nakakahiya namang tanggihan niya ang sinasabi nitong gusto siya nito at mahal. Gayong ganoon din naman ang nararamdaman niya para dito. Sir, nakakatakot naman ata ang mga titig nitong tila tumatagos sa puso ni Aliyah. Aliyah, I love you. Natigilan na lamang siya nang hawakan ni Alexander ang mga kamay niya. Dinala sa mga labi nito at pinataka ng mabining halik. Hindi naman ako nagmamadali. Just take your time, Aliyah. Pero hindi ka naman makakataka sa akin dahil liligawan na kita simula ngayon. Bulong ni Alexander sa kanya na sumilay ang pilyong ngiti. Her heart skipped a beat nang umiti si Alexander sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Aliyah nang makalabas ng opisina ng boss niya. Sobrang kinikilig ang kanyang puso sa panliligaw ng binata sa kanya. Kahit alam niyang playboy ang reputasyon ng boss, ay umaasa siyang totoo ang sinabi nitong mahal siya nito. Ayon kasi sa narinig niyang chismis, ay matinik sa mga babae ang boss niya. Kaya't papaano na lamang kung isa lamang pala siya sa mga babaeng pinaglalaroan nito. Kinabukasan, ay napansin ni Aliyah ang malamig na pakikitungo ng mga kasama niya sa kanya. Pero alam niya na ang dahilan. Ipinagkalat kasi ni Miss Samantha na nilalandi niya ang boss nila. Pero minabuti niya na lamang na wag na lamang itong pansinin sapagkat napakahirap talagang maghanap ng trabahong may gwapo kang boss. Pinapatawag ka ni boss? Kinakabahan si Aliyah sa sinabi ni Miss Samantha. Inirapan siya ng babae nang pagdaan niya sa mesa nito. Naroon na naman ang hindi may paliwanag na kaba sa kanyang dibdib habang papasok sa opisina ni Alexander. Hindi ka pa marunong gumawa ng minutes sa meeting. Malinaw ang instruction ko na hindi ganitong format ang gusto ko. Napasingap si Aliyah matapos ipakita ni Alexander ang mga papel sa harapan niya. Ganon na lamang ang pagkagulat ni Aliyah nang makitang hindi iyon ang ginawa niya. Pero boss, hindi yan ang ginawa ko. Wika niya sa binatang boss na ikinakunot naman ang noo nito at napatitig sa kanya. Revise it at pagkatapos ay hatid mo sa akin directly.
Seryosong saad nito. Yes, boss. Nagmamadaling kinuha niya ang minute ng meeting at akmang aalis na sana nang pigilan ni Alexander ang mga kamay niya. I love you, Aliyah. Napasingap si Aliyah nang lumapit sa kanya si Alexander. Napatras ang dalaga ngunit isinandal siya ng binata sa pader. Kumain ka na ba ng lunch? His deep husky voice is so attractive to hear. Kaya't napapikit na lamang si Aliyah nang inilapit pa nito ang mukha sa mukha niya. Bakit ka ba nakapikit? I'm asking if kumain ka na ba ng lunch? I'm not kissing you, Aliyah. Hiyang-hiya ang dalaga sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay namumula ang pisngi niya sa hiya. Nang mga sandaling iyon ay ikinangiti naman ni Alexander. Hey, lalong napapikit si Aliyah sa hiya. Nakakainis naman ang lalaking ito. Kung kaya ay tinulak niya ang katawan nito papalayo sa kanya. Napatawa na lamang si Alexander na tinutudyo ang dalaga na pulang-pula ang pisngi. Sinalo niya ang malalambot na kamay ng dalaga at niyakap ang manipis na katawan nito. He can't felt the heat of her skin na dinadarang ang nararamdaman niya nang magdikit ang katawan nila ng dalaga. Aliyah, I love you at hindi kita titigilan hanggat sagutin mo na ako. Boss, nasa opisina mo ako. Baka kung ano ang isipin ng mga kasamahan ko. Ani ang tinulak si Alexander papalayo sa katawan niya. Let's go for lunch. Hindi na siya nakatanggi pa nang hilayan na siya ni Alexander papalabas ng opisina habang bitbit niya pa rin ang mga papel na kailangan niyang i-revise. Magkasalubong ang kilay ni Miss Samantha nang makita silang lumabas ng opisina na magkahawak kamay. Ang mga kasamahan naman niya sa trabaho ay hindi nakapagsalita sa nakita. Sa mga sumunod na araw, ay lagi na lamang siyang ginugulo ni Alexander. Minsan ay umiiwas siya sa binata dahil nararamdaman niya ang inggit sa mga kasamahan niya. Kitang-kita niya rin sa mga mata ng mga ito ang pagsaselos dahil sa laging paglapit ng boss nila sa kanya. Kagaya na lamang ngayon na may flower delivery galing sa boss niya at ito ay para sa kanya. Pinag-iinitan na siya masyado lalo ni Miss Samantha. Tanga ka ba, Miss Montes? Hindi mo pa magawa ng maayos ang trabaho mo? Galit na wika ni Miss Samantha nang makitang magulo ang pagkakagawa niya ng mga case files na ipinapaayos nito. Kaninang umaga pa siya nag-aayos at naiinis na talaga siya dahil alam niyang sinasadyang guluhin ito ni Miss Samantha kaya halos hindi siya makausad sa dami ng files na nakatambak sa mesa niya. Aliyah, kailangan po ba ng tulong? Ani ni Renz, nakasama nilang bakla sa opisina. Napapugan na lamang ng hangin si Aliyah at umiling-iling na lamang. Alam niyang inaasar lamang siya ng baklitang ito. May problema ka ba sa akin, ha? Hindi napigilan ni Aliyah ang inis na nilapitan si Samantha sa lamesa niya. Tumaas lamang ang kilay nito. Kung hindi mo kaya ang pinapagawa ko sa'yo, ay umalis ka na lang. Ani nitong inirapan siya. Nananadya ka eh. Kinukulo mo ang mga files na ina-arrange at inaayos ko alphabetically. So, kaya nga ayusin mo hindi ba? Dahil magulo? Pulyaw nito kay Aliyah. Hindi na talaga nakatiis si Aliyah na kinuha ang nakatambak na file sa mesa niya at inilapit sa mesa ni Samantha. Hindi ikaw ang nagpapasahod sa akin. Kung hindi si boss, wala kang karapatan na pagtripan ako nang naaayon lamang sa gusto mo. Akala mo titiisin ko na lamang ang pang-alipusta mo na ginagawa mo sa akin? Nagkakamali ka. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Samantha nang iniwan niya ang mga nakatambak na files sa mesa ni Samantha at bumalik na sa mesa niya. How dare you? Inis na lumapit sa kanya si Samantha. Kunin mo ang mga yon at ayusin mo. Hindi yung lumalanti ka lang buong araw sa opisina. Paano kung matatapos ang pag-aayos nun? Kung hindi ko patapos, ay kukulin mo ulit. Matapang na sagot ni Aliyah. Hindi siya kailanman magpapaapi sa babaeng ito. Pareho lang naman silang nagtatrabaho sa law firm ni Attorney Alexander. Aba, lumalaban ka na ha? Hinablot ni Samantha ang buhok niya at yon ang tagpong naabutan ni Alexander na ikinainis nito masyado. Samantha, umalingukaw ang boses ni Alexander sa loob ng opisina
sa nakitang paghigit ni Samantha sa buhok ni Aliyah. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Alexander at itinulak si Samantha papalayo kay Aliyah. "Are you hurt?" Nag-aalalang wika ni Alexander kay Aliyah na inayos ang nakagulong buhok ng dalaga. Namumula ang mukha nito sa galit. "Bakit mo sinaktan si Aliyah, Miss Pelaez?" Inis na inis si Alexander sa nakita nang makita niya kaninang hinila ni Samantha ang buhok ni Aliyah. "Hindi niya kasi ginagawa ng maayos ang inuutos ko. I told her to arrange the files para madali mong mahanap ang mga case files na hinahanap mo palagi. Pero ang gagang yan ay initid sa akin ang lahat ng files. Tignan mo." Itinuro nito ang nakatambak na files sa mesa niya para kampihan siya ni Alexander. "Kay bago-bago pa ng babaeng yan. Kung makaasta dito, parang kung sino na." Parang sinisilaban naman ng apoy sa galit si Aliyah sa kung ano-anong kasinungalingan ng mga sinasabi ni Samantha sa kanilang boss. "Sinungaling ka? Kanina pa ako nag-ayos ng mga files na yan, pero hindi na natapos, sir. Dahil ginugulo niya yung mga naaayos ko. Nananadya na yan eh." Napapailing na lamang si Alexander na masamang tinapunan ng tingin si Samantha. Hinawakan niya ang kamay ni Aliyah at iginiya papalabas ng law firm niya. Namumula ito sa galit at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. "Bitawan mo ako." Asik ng dalaga. "Hey, relax. Bakit ka ba nagagalit sa akin, ha?" "Kung hindi dahil sa panggugulo mo sa akin, hindi magkakaganon si Samantha. Manit ka ba, ha? Gusto ka ni Samantha. Kaya niya ako pinag-iinitan sa opisina." Hiyaw niya sa binata na ngayon ay napapangiti sa sinabi ni Aliyah. Kaso, ikaw ang gusto ko eh. Ikaw ang gusto ko, Aliyah." Malamlam ang mga mata nitong madamdaming nakatitig sa dalaga. "Tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, sir. Alam kong mahilig kang makipaglaro sa mga babae. Kaya wag mo akong itulad sa mga babaeng pinaglalaruan mo. Dahil hindi ako pwedeng paglaruan." Inis pa ring wika ng dalaga. Batin niyang may namomo ng damdamin niya para sa binatang attorney. Kaya lang, ay pinipigilan niya ito. Ayaw niyang makasama sa listahan ng mga babaeng pinaglalaruan nito. "Aliyah, hindi kita pinaglalaruan. Totoong mahal kita. At hindi totoo ang naririnig mong marami akong babaeng niloloko. Hindi ko sila niloloko. Sadyang hindi ko lang talaga sila gusto. Si Shaira lang ang babaeng naging girlfriend ko. Pero niloko ko ni Shaira. Maling impormasyon ang naririnig mo patungkol sa akin, Aliyah." Natigilan si Aliyah at seryosong napatitig sa binata. "Believe me, mahal kita, Aliyah. Just give me a chance na patunayan sa'yo na mahal talaga kita." Napakagatlabi na lamang si Aliyah sa mga sinabi ni Alexander sa kanya. Gusto niya itong itaboy papalayo sa buhay niya. Minsan na siyang nagmahal noon ng kagaya nitong mayaman at nasaktan lamang dahil sa hindi siya matanggap ng pamilya nito. Kaya heto siya at handang iwasan na lamang muna ang kanyang boss. She decided na maghanap na lamang ng ibang trabaho para layuan ito. Napapikit na lamang si Aliyah nang makitang nakatambak ang maraming paperwork sa mesa niya. Ilang araw na siyang pinag-iinitan ni Miss Pelaez nang dahil sa panliligaw ni Alexander sa kanya, kaya't hindi mapigilan ni Aliyah ang mabadrip talaga. Buong araw siyang wala sa mood. Friday ngayon at kailangan niyang pumunta sa bar para mag-perform mamaya. Sa wakas, natapos niya ng maaga ang lahat ng nakatambak na mga papel sa mesa niya. Ngunit nagulat na lamang siya nang may inilapag na naman si Miss Pelaez sa mesa niya. "Kailangan ko ang mga yan, ASAP." Padabog na inilapag nito sa harapan ni Lee ang mga papel. Halos mapatalo na lamang ito nang marinig ang boss nila na tumikim sa likuran niya. "Sa'yo ko inutos ang lahat ng yan, Miss Pelaez." Namutla sa Samantha na napalingon. Nagpapatulong lang ako kay Aliyah, sir. Kasi wala na naman siyang ginagawa eh. Para mapadaling matapos po." Matalim na tinitigan siya ni Samantha nang lumapit sa kanila si Alexander. "Yung mga pinapagawa ko sa'yo ay pinagawa mo lahat kay Aliyah. Akala mo ba tanga ako at hindi ko nakita?" "Sir, nagpapatulong lang ako kay Aliyah kasi marami pa akong gagawin eh." Napakagatlabi ito nang makita ang pagkunot noon ni Alexander. "I want your resignation. Kapag inulit mo pa ito, Samantha,
Kunin mo na ang mga yan at gawin mo dahil sa'yo ko yan pinapagawa. Napabuga ng hangin si Samantha na nagmamadaling kinuha ang mga papel na nasa mesa ni Aliyah. Aliyah, I need coffee. Utos nito sa dalaga na kaagad namang ginawa ni Aliyah. Lihim siyang napangiti sa nangyari. Sir, eto na yung kape mo. Ani ang yumuko at akmang aalis na nang hawakan ni Alexander ang mga kamay niya. Sir, Aliyah, I want you to assess me mamaya sa courtroom. Napatitig siya sa mga mata ni Alexander at nagtataka. Bakit siya? Gayong si Miss Pelaez naman ang personal assistant nito. Pero, that's an order, Aliyah. Gusto kong ikaw ang mag-assist sa akin sa courtroom. Napatango na lamang si Aliyah dahil alam niyang hindi siya tatantanan nito kahit ano pang gawin niyang pagtanggi. Bagaman nagtataka, ay hindi na siya nagtanong roon kung bakit siya ang isinama nito sa courtroom. Paalis na sila sa kumpanya at nagulat pa siya nang pinagbuksan siya ni Alexander ng pinto. Salamat, sir. Nang makapasok na ito sa kotse, ay nagulat na lamang siya nang lumapit ito sa kanya. Sir, I love you, Aliyah, at hihintayin ko ang araw na mahalin mo rin ako. Alam kong darating din yon. Nakangiting tura nito at nanlaki ang mga mata niya nang bigla siya nitong halikan sa labi. Napakainit ng mga labi nitong dumampi sa mga labi niya. Hindi siya nakahuma sa pagkagulat na napatitig kay Alexander. Matamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago pa andarin ang makina ng sasakyan. Napakabilis ng kabog ng puso niyang nakikiliti sa mga ginagawa ni Alexander sa kanya. Hawak pa nito ang mga kamay niya habang tumatakbo ang kotse papalayo sa law firm nito. Kinabukasan, habang nagtitimpla siya ng kape, ay nagulat na lamang siya nang banggain siya ni Samantha. Kung kaya ay natapunan ng kape ang suot niyang damit. Napahiyaw pa si Aliyah sa init ng kape. What is that with you? Hindi napigilang kinumpronta niya si Samantha. Ang kapal talaga ng mukha mong lumapit kay Sir Sander. Akala mo ba ay bagay ka sa kanya? Napakalandi mo. Hiyaw nito sabay tulak sa kanya. Napatras si Aliyah at nagulat siya nang bigla siyang salakayin ni Samantha. Kung ako sa'yo, ay umalis ka na lamang rito dahil gagawin kong impyerno ang buhay mo kapag hindi mo nilayon si Alexander. At sino ka ba para utusan ako, ha? Inis ring sagot ni Aliyah rito. Hoy, matagal na ako rito, kaya hindi ako basta-basta alis dito. Ikaw tong napakalandi at kabago-bago mo rito ay nilalandi mo na si Alexander. Akala mo ba tototohanin ka ni Sander? Hoy, for your more information, pinaglalaroan ka lang ni Atty. Alexander Alcantara. At sino ka namang to decide at sabihing pinaglalaroan ko lang si Aliyah? Dumadagong-dong ang boses ni Alexander sa galit sa nakita. Kagad niyang nilapitan si Aliyah at lalong sinilaban ang galit niya nang makitang basa ang damit ni Aliyah sa kape. Kagad niyang hinubad ang blouse ng dalaga na ikinagulat nito at pati na rin ni Samantha. Tumambad sa kanya ang makinis na katawan ni Aliyah at ang pulang-pula na balat nito sa tiyan na napaso ata ng mainit na kape. Hinubad niya ang suot na polo at isinuot kay Aliyah. Hinarap niya si Samantha at binulyawan. You're fired, Miss Pelaez. Umalis ka na ngayon din at dapat pagbalik ko ay wala ka na rito dahil kapag nangyari yon ay ako na mismo ang kakaladkad sa'yo papalabas ng law firm ko. Sir, I'm fine. No, you're not. Kagad na binuwat siya ni Alexander na ikinagulat naman niya. Napakapit siya sa batok ng binata at napayuko sa hiya nang dumaan sila sa harapan ng mga kasama niya na sa kanila nakatuon ang mga paningin ng mga ito. Maingat siyang ibinaba ni Alexander sa loob ng sasakyan nito. Seryoso ang mukha nito na binuhay ang makina ng sasakyan. Alexander, okay lang ako. Bibili lang ako ng ice cream at magiging okay na ito. Ani ang hinawakan ng kamay ng binatang boss. Sa lahat ng ayoko, ay ang nakakakita ng mga taong inaapi. Lalo ka na. Kitang-kita ni Aliyah ang galit sa mukha ng binata. Kaya hinaplos niya ang braso nito upang pakalmahin. Away babae lang yon. Yun ang napapala ko dahil sa pagkagusto mo sa akin.
Aniyang napatitig sa galit ng mga mata nito. Hindi niya napigilan ang sarili para haplusin ang gwapong mukha ng boss niya. I'm sorry, Lee. Wala ka namang kasalanan ah. Nakangiting tugon naman niya. Hinawakan ni Alexander ang maliit niyang mukha at sinil siya ng halik sa labi. Dadalhin kita sa klinik para magamot ka. Sad nito matapos siyang gawa ng masuyong halik sa labi. Huwag mo siyang tanggalin sa trabaho at pangako kong hindi na ito maulit dahil lalaban na ako sa kanya. Nakangiting wika niya. Halik lang pala ni Alexander ang gagamot sa inis niya kay Samantha. Are you sure? Hindi niya napigilan ang sarili. Subalit hinalikan niya ng mabilis ang pisngi ni Alexander. Sabay tango rito. Malawak ang ngiti ni Alexander na pinaandar ang sasakyan para dalhin siya sa klinik. Lumipas pa ang ilang araw at hindi na rin siya ginugulo ni Samantha matapos itong pagsabihan ni Alexander. Naging okay na rin ang pakikitungo ng mga kasama niya sa kanya. Mas kinikilig pa nga ang mga ito sa patuloy na panliligaw ni Alexander sa kanya. Hanggang isang araw ay hindi niya inaasang makita ang mga taong ayaw niya sanang makita sa tanang buhay niya. Ito ay si Chris at ang matapobre nitong ina na pumasok sa law firm ni Alexander. May kasama pa ang mga ito na isang babaeng medyo may edad na at si Shaira. Masama ang tingin ni Shaira sa kanya habang si Chris ay nagulat nang makita siya. Lee, hindi niya ito sinagot. Sa halip ay pinagpatuloy niya na lamang ang ginagawa niya na tila hindi ito nakikita. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa puso niya ang pang-iinsultong tinanggap niya mula sa ina ni Chris. Okay lang naman sana na mahiwalay sa anak nitong si Chris kahit na masakit. Dahil sa totoo namang mahirap sila ng nanay niya at hindi siya nararapat kay Chris. Pero kalabisan na ang pananakit nito sa kanya nang pilitin siya nitong kunin bilang singer sa mismong kasal ni Chris. Oli, iha statue? What a small world. Bulalas nito na lumapit sa kanya. Peki siyang umiti ng matamis kay Doña Annabel. Boyfriend niya si Chris noong nasa college pa sila. Nagkahiwalay sila matapos ipinakasal si Chris sa isang mayamang babae ng ina nitong si Doña Annabel. Hindi siya matanggap nito dahil ang ina niya ay isang labandera lamang at siya naman ay sumasideline lamang sa pagkanta sa mga gig sa bar. Ang masakit pa dahil mas lalo pang sinasaktan ni Doña Annabel ang damdamin niya sa pagkuha sa kanya bilang singer ng kasal ni Chris. Hindi niya ito tinanggihan at tinanggap ang alok nito para ipakita ritong kaya niyang limutin ang anak nito. Kahit durog na ang puso niya ng araw na yon, ay nagawa niya pang tapusin ang pagkanta niya pati na sa reception. Ang banda din nila ang kinuha nito bilang entertainer sa kasal na yon. Sa awa naman ng Diyos ay okay naman po. Nakangiting wika nito at inaayos ang papel na nasa mesa. Iya, ipagtimpla mo nga ako ng kape. 4 na kape para sa akin at kay Chris. Kay Maggie at kay Shaira. Alam mo kasi, pamangkin ko ang boss niyong si Alexander. Si Shaira ang magiging asawa ni Alexander soon dahil magpapakasal na sila. Napalunok si Aliyah sa sinabi ni Doña Annabel. Wala naman silang relasyon ni Alexander pero may nararamdaman na siya para rito na hindi na niya kayang itanggi sa kanyang sarili. Ang masakit lang nito ay kung bakit kailangang maging pamangkin pa nito si Alexander. Lee, kape. Bulyo ni Doña Annabel sa kanya kahit nataranta siyang napasunod dito at tumungo sa coffee lunch. Habang nagtitimpla ng kape ay hindi napigilan ni Aliyah ang pagtulo ng mga luha niya. Pinaglalaroan na ata siya ng tadhana. Una ay ang anak ni Doña Annabel ang lalaking unang minahal na si Chris. Ngayon naman ay natutunan na niyang mahalin si Alexander. Only to find out na pamangkin rin pala ito ni Doña Annabel. Itinadhana na ata siyang masaktan ng pamilyang ito. Here's your coffee, ma'am. Ani ang isa-isang sinerve ang kape sa harapan ng mga ito. Natigilan naman si Alexander nang makita siyang nagsaserve ng kape. Lee, ako na. Kinuha ni Alexander ang kape mula sa mga kamay niya at akmang aalis na sana siya nang pigilan siya ni Alexander. Mabilis ang pagkabig ng puso niya nang mapatitig sa mga malalamlam na mata ni Alexander na nakatitig sa mga mata niya. Hawak nito ang mga kamay niya at iginiya siya sa tabi nito.
Napayuko siya nang magtama ang mga matatalim na mata ni Doña Annabel na nakatitig sa kanya. Ramdam niya ang kaba sa puso niya nang pinagsalikop ni Alexander ang mga kamay nila. Ano na naman ba ang gagawin ng taong ito? Who is that woman, Sander? Matapang na tanong ng babaeng nagngangalang Maggie na medyo kaedaran ni Doña Annabel. Matalim rin ang mga tingin na ipinukol nito sa kanya. Kung maaari lang sana siyang lamunin na lamang ng lupa para makapagtago mula sa mga ito. She's my woman, kaya tigilan niyo na ako. Tita Annabel, may respeto ako sa iyo dahil kapatid ka ng ama ko. Pero tantanan mo na ang buhay ko dahil hindi mo ako mahawakan sa leeg. Hindi mo ako pwedeng ipakasal kay Shaira dahil may mahal akong iba. Diretsahang wika ni Alexander na naniningkit ang mga matang nakatitig kay Shaira. Parang tinakasan na ata ng kulay ang mukha ni Aliyah ng mga sandaling iyon. Nanginginig ang mga tuhod niya dahil sa tensyong namamagitan sa kanila. Ang mga mata ni Chris ay sa kanya din nakatuon. Natila ba tinatanong nito kung nakalimutan na ba siya nito ng ganoong kadali. Mga 5 buwan pa lamang ata mula nung maghiwalay sila nito. Pero si Shaira ang girlfriend mo. Hiyaw ni Doña Annabel. Noon yun, hindi na ngayon. Patagal na kaming tapos. Napatayo ang babaeng nagngangalang Maggie na ina pala ni Shaira. Sander, hindi mo ito maaaring gawin sa anak ko. Ang anak mo ang may kasalanan, ma'am. She played my heart at pinaglaruan ako. Kaya tinapos ko na ang lahat sa amin. Kung may papakasalan ako, walang iba yon kung hindi si Aliyah at hindi si Shaira. Galit na wika ni Alexander sa ina ni Shaira at pati na rin sa tita niya. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamilya natin. Inis na wika ni Doña Annabel. I don't need you to. Hindi naman kita pamilya. Iisa lang ang pamilyang meron ako. Si Yaya Amelia lang. Kaya tigilan mo na ang pakikialam sa buhay ko. That woman is a gold digger. Ex-girlfriend siya ng pinsan mong si Chris. But my son realizes his worth. Kaya nakinig sa akin nang makita niya ang tunay na kulay ng babaeng yan, Alexander. Nagtatrabaho yan sa bar. Bulyaw ng tita Annabel niya. Oo, alam ko. Kumakanta siya sa bar at pati na rin sa gigs. Salamat, Chris at pinakawalan mo ang kagaya ni Aliyah. Nagkaroon ako ng chance na makilala siya. Itanaas ni Alexander ang pisngi ni Lee habang ito ay nakayuko. Ang mga mata nito ay may mga luha na pala. Kaya't pinahid ito ni Alexander. Alex, ako ang nararapat para sa'yo. I'm sorry if nagloko ako. Hindi ko na inuulitin pa. Nagawa ko lang naman yon dahil sa'yo. Dahil wala kang oras sa akin. Hiyaw ni Shaira kay Alexander. Shut up, Shaira. Hindi na kita mahal. And you are not worthy of my undying love and faithfulness. Binalingan nito si Aliyah na tahimik na nagpapahid ng luha. I'm so sorry. Kung kailangan mong masaksihan pa ang lahat ng ito. I'm sorry talaga. Niyakap siya ni Alexander at inilabas roon sa loob ng opisina. Alexander, we're not done yet. Nagdadabog na wika ni Shaira. Alexander, bitawan mo ko. Hinablot niya ang mga kamay na hawak ni Alexander nang nasa labi na sila. I'm sorry, Lee. It's okay. Hindi mo naman kasalanan kung mahirap ako, kaya lumayo ka sa akin. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Tama na ang pamamahiya ni Doña Annabel sa pagkatao ko noon. Ayoko nang maranasan ulit ang ginawa niya sa akin noon. Mapait na saad ni Aliyah kay Alexander. Papatayin niya na lamang ang damdamin niya sa binata na nagsisimula ng umusbong. No, hindi mo na mararanasan ulit yon dahil hindi ko papayagan si tita na saktan ka pa. Hindi rin ako kagaya ni Chris na pwedeng diktahan ng ina niya sa mga bagay na nais niyang gawin. Mahal kita, Lee, at alam kong mahal mo rin ako. Hindi ako nararapat para sa'yo. Mahirap lang ako, Sander. Napasingap si Aliyah nang hapitin siya ni Alexander sa bewang niya. Hindi ikaw ang dapat na nagsasabi niyan kung hindi ako. Dahil ako ang nakakaalam ng nararamdaman ko. Ako ang may alam sa kung ano ang nasa loob ko. Itinuro nito ang malapad na dibdib at inilapit pa kay Aliyah ang mukha nito. Ang sinasabi nito ay mahal ka niya, Aliyah. Ikaw ang nararapat sa pusong ito. At ikaw lamang ang sinisigaw ng pusong ito. Napapikit na lamang si Aliyah nang lumapat sa mga labi niya ang mga labi ni Alexander. Oo, at mahal niya ito. Pero nakakatakot ng sumugal sa pangalawang pagkakataon.
Hindi niya kinaya ang bugso ng damdamin at tinugon ang nag-aalab na halik ni Sander habang walang patid ang pagtulo ng mga luha niya. Pinahid ng binatang boss niya ang bawat luhang pumapatak sa kanyang mga mata. "Please, say that you love me too, Lee." Bulong nito habang magkadikit ang mga tungki ng ilong nila. Pulang-pula ang pisngi niya. Hindi niya na kayang iwasan ang damdamin niya para sa binata. Mahal niya rin ito at mas lalo niya pa itong minamahal sa ginagawa nitong pagtatanggol sa kanya. "Please, Lee, pagsusuma mo pa nito." Pumatak ang mga luha ni Aliyah na muling pinahid ni Alexander. Sa mga oras na yon ay bona ang loob niya. Harapin niya na ang nadarama niya. "Mahal kita pero natatakot akong masaktan pang muli, Sander." Muling lumapat ang mga labi ni Sander sa mga labi niya at kinabig siya ng mahigpit palapit sa katawan nito. Tila nabibingi na ata siya sa lakas ng kabog ng puso niya habang magkalapat ang mga labi nila. Napapikit na lamang siyang nagpaubaya sa mga halik nito. Gusto niya rin naman iyon. Gustong-gusto niya ito. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso niya. "I love you, Lee. At hindi na ako makakapayag na saktan ka ng kahit sino. Lalo na si Tita Annabel. I will be there to protect you, Aliyah." Muli siyang niyakap ng maigpit ni Alexander papalapit sa katawan nito. "Akin ka lang, Lee." Masayang wika nito na ikinaguhit na rin ng malapad ng ngiti ni Aliyah. "And you will be mine, Attorney Alcantara." Walang nagawa si Doña Annabel upang tulungan ang inaanak na si Shaira sa pamangkin niyang si Alexander. Napakatigas ng ulo ni Alexander at hindi niya inaasahang hindi man lamang niya nagawang siraan si Aliyah sa harapan ng pamangkin. Nagpupupuyos ang damdamin niya na nagawa niyang itaboy si Aliyah sa buhay ng anak niya. Napunta naman ito sa pamangkin niya. Kinahapunan, nang matapos na ang oras ng trabaho, ay nag-uunat si Aliyah ng mga bisig. Sandali siyang napapikit at sinandal ang likod sa swivel chair. Nang maya-may napaigtad siya, nang may kamay na minamasahe ang balikat niya. "Alexander?" Napalingalinga na lamang siya at nahihiya na baka kung ano ang sabihin ng mga katrabaho niya. Ngunit ngiti lamang ang nakikita niya at kilig sa mga mata ng mga ito. "Masakit ba ang balikat mo?" "Konti lang." Ani ang nahihiya si ginagawa ng boss niya na ngayon ay boyfriend ka na. "Ihatid kita pa uwi." Napangiti na lamang si Aliyah sa ginagawa nito. "Sige, dahil gusto kang makilala ni Inay." Excited siyang ipakilala ang nanay Amelia niya sa boyfriend niyang si Alexander. Hindi niya nararamdaman noon ang ipaglaban si Chris sa harap ng ina nitong si Doña Annabel. Kabaliktaran ngayon kay Alexander na hindi rin madidiktahan ng kahit sino. Kinakabahan si Alexander nang makababa na sila sa sasakyan. Nasa harapan na siya ng bahay nila Aliyah. Bitbit niya ang mga groceries dahil hindi siya papayag na pupunta sa bahay ng girlfriend niya na wala man lamang may bibigay sa nanay ng dalaga. Hindi niya naiintindihan ang sarili subalit kinakabahan talaga siya. "Pinagpapawisan ka ha?" Puna sa kanya ni Lee. "Kinakabahan ako, Han." Napahalakak si Aliyah sa tinuran niya. "Ang bait ng nanay ko, no? Bakit ka ba ganyan, Attorney Alcantara?" Tawang-tawa si Aliyah sa binata. Napakatapang nito sa loob ng courtroom, lalo na sa harapan ng mga kriminal na nililitis. Hindi niya inaasahang titiklop ito sa harap ng nanay Amelia niya. "Halika na, pasok na." "Nay," pagtawag ni Aliyah sa nanay niya na noon ay nakahiga sa kama nito. Matapos paupuin si Alexander, ay pinuntahan niya ang nanay Amelia niya sa loob ng kwarto nito. Kaagad na nagmano si Aliyah sa nanay niya at sinabihang nandito na ang boss niya. "Abay anak, hindi mo sinabing may bisita pala tayo at nang makapaghanda sana tayo." "Okay lang, Nay. Namili lang naman po kami ni Sir Sander ng ulamin natin. Dito raw siya kakain eh." Namilog ang mga mata ni Aling Amelia sa tinura ng kanyang anak na dito kakain ng boss nito, kaya naman nataranta ang ginang. Napatda si Aling Amelia nang makita ang taong kasama ng kanyang anak na kaagad namang tumayo nang makita siya. Ang malaking taong ito ay hindi niya kailanman makakalimutan dahil minsan sa buhay niya ay kinilala niya ito bilang anak. "Nang Amelia?"
Hindi makapaniwalang bulalas ni Alexander. Ang ina ng girlfriend niyang si Aliyah ay ang hinahanap niya palang yaya na si Amelia. Sander? Napaluha ang ginang nang makita ang batang inalagaan noon ng mahigit 10 taon na nasa harapan niya. Binatang binata na ito at ito pa ang boss ng anak niyang si Aliyah. Nang! Nagmamadaling lumapit si Alexander sa ginang at buong higpit itong niyakap. Kay tagal kitang hinanap, Nang. Simula noong naitayo ko na ang sarili kong law firm at mga negosyo. Noong kumita na ako ng sarili kong pera, ay hinanap kita kaagad. Napapaluha si Aling Amelia na pinupog ng halik ang binata. Magkakilala kayo, Nay? Nagtatakang tanong ni Aliyah sa nanay niya habang palipat-lipat ang tingin niya sa kasintahan at inang si Aling Amelia. Anak, siya si Sander, ang batang inalagaan ko noon. Napangiti ng matamis si Alexander sa nalamang anak ng yaya Amelia niya, ang babaeng bumihag ng puso niya. Kaya pala noong unang narinig niya itong kumanta, ay may kung ano ang hindi maipaliwanag sa nadarama ni Alexander. Nang, boyfriend po ako ng anak mo, nakangiting wika ni Alexander, habang si Aling Amelia naman ay masayang masaya sa nalamang relasyon ng kanyang anak sa batang inaalagaan niya noon. Napakasaya ni Aliyah sa mga nagdaang araw ng buhay niya. Napakabuti sa kanya ni Alexander at wala na siyang mahiling pa. Masaya rin ang nanay niya at pinagtagpo ang dalawang mahalagang tao sa buhay niya. Hindi na rin nagpakita sa kanya si Shaira. Hindi na ito bumalik sa law firm ni Alexander. Isang araw, habang nasa loob pa ng courtroom si Alexander, ay kinakabahan si Aliyah nang makita si Doña Annabel na pumasok sa law firm ni Alexander. Subalit lahat ng pag-aalangan niya ay nawala nang humingi ng tawad sa kanya si Doña Annabel. Hindi ko alam na anak ka pala ni Amelia. Napakalaki ng utang na loob namin kay Amelia Lee. Ang nanay mo ang bumuhay kay Alexander noong nalugi ang kumpanya niya at pati na rin ang kapatid ko. Nasa ibang bansa pa kami noon nang mamatay ang kapatid ko at ang asawa niya. Hindi iniwan ni Amelia si Sander. Kahit na wala siyang sinasahod, ay inaalagaan niya pa rin ang pamangkin ko. Patawarin mo ako, Aliyah. Han, pakasalan mo ako. Anitong hawak ang kamay niya, isang hapon nang sinalalamang dalawa sa loob ng opisina nito sa law firm. Han, ang bilis naman ata nito. Maiksi lang ang buhay, honey. Kaya gusto kong sulitin ang lahat ng iyon na kasama ka. Kasama kayo ni Ninang Amelia. Binuo mo ang buhay ko, Han. Kayong dalawa ni Ninang Amelia. Napakasaya ko ngayong kasama ko na kayo. Kaya please marry me, Honey Aliyah. Napapikit si Aliyah nang lumuhod sa kanyang harapan si Alexander habang hawak ang mga kamay niya. Napakabilis ng kabog ng puso niya habang nakatitig sa mga mata ni Alexander. Oo na, pakakasalan kita, Honey Alexander. Magpapakasal ako sa'yo. Napapalo ang wika ni Aliyah. Napatayo si Alexander matapos ilagay sa palasinsingan ni Aliyah ang mga binili niyang promise ring para sa kanila ng dalaga. I love you, Han. Napakapit si Aliyah sa batok ng kasintahan niyang si Attorney Alexander na dati ay boss niya na naging boyfriend niya at ngayon ay magiging asawa niya na. I love you too, Han. Napapikit si Aliyah nang siilin niyang matamis na halik sa labi ni Alexander. Napatili na lamang siya nang binuwat siya ni Alexander. Sabay muling siil ng halik sa mga labi niya. Nakaset na ang lahat para sa kasal nila Alexander at Aliyah. Gusto ng binatang abogado na isang magarbong kasal ang ibibigay nito kay Aliyah. Si Amelia naman ay bumuti na ang kalagayan. Matapos na ipinagamot ni Alexander sa isang espesyalistang doktor, hindi niya halos maisip na ang batang inalagaan niya noon ay ang nakatakda pala para sa kanyang magandang anak na si Aliyah. Halos mamatay siya noon sa lungkot nang mawala si Aliyah at sinabi ng pinsan niya na nawala matapos lumayas. Kaya iniwan niya si Alexander nang dumating si Doña Annabel. Mabuti na lamang at may nakapagsabi sa kanya na ang kanyang anak ay ibinayad ng pinsan niya sa utang nito sa isang negosyante. Ibinenta nito si Aliyah sa club at mabuti na lamang at naitakas niya roon ang kanyang anak bago pa may masamang nangyari dito.
Ngayon ay napakasaya niyang nakikitang masaya ang kanyang anak kasama ang batang itinuring niya na ring anak na walang iba kung hindi si Alexander. Ganyan lang ang buhay. Kung minsan, hindi mo alam na ang tanging itinakda sa iyo ng Diyos ay nasa tabi-tabi mo lamang. Nakakagulat pero napakasaya ni Alexander. Habang nakatitig sa magandang magiging asawa niya ngayong araw, habang naglalakad sa aisle ng simbahan, papalapit sa kanya. Napakagandang tignan ni Aliyah sa puting damit pangkasal. Bagay na bagay ito sa kanya. "Hi my wife," aniya habang tinanggap ang mga kamay ni Aliyah na nakalahad sa kanya. "Hello hubby," nakangiting tugon nito. Sa harap ng altar ng Diyos ay sumumpa sina Alexander at Aliyah na habang buhay na magsasama, ibinuklod ng pag-ibig na itinakda ng Diyos para sa isa't isa.